Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, pag-usapan naman natin itong patungkol po sa mga hindi po kapani-paniwala na mga pinagsasasabi ni Zaldico. Ito po yung kanyang video, ipe-play natin at re-reaction na natin punto por punto. Nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Teka, parang natatandaan ko to merong nagsabi niyan na gusto daw siya na ipagurgur ni House Speaker Martin Romualdez. Naalala niyo yan kung sino? Si Sara Duterte. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon. Teka. Handa ka nang harapin ang lahat, pero patuloy kang nagtatago doon sa ibang bansa. Abay, teka. Ipe-play ko lang to. May naalala ako Bigla ko naalala Baka makakalimutan ko. Baka makakalimutan ko. Ito. Tignan natin. Ito ba yun? Okay. Baka makakalimutan ko po Papakita ko lang sa inyo kung yung sinasabi niya na walang gusto daw siyang ipagurgur. Yung baka daw siya ay baka daw may gawin sa kanya. Tignan nga natin dito sa aking FB page. Alam ko inano ko yun in-upload yun narinig ko lang po maganda po yung natin. Okay. Ito. Kung maaalala nyo po, ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan. Ito, lakihan natin. Kung maaalala... Ayun, okay, nakita ko na. Nakita ko na yung Nakita ko na yung ito Ito po. Nakita ko na ito. Yan. Nababasa niyo po ba yan? Isa lang naman ang gustong gumurgur sa akin. Si Martin Romualdez. Pero 'di ba, sino ba yung may video na nagsabi na meron siyang inutusan para gurgurin daw po si First Lady, si House Speaker at etong si PBBM. 'Di ba si Sara Duterte? Ano 'yun? Same script, same ng atake, same ng naratibo na may gustong gumurgur dito kay Zaldico at sino na naman? Si Speaker Martin, si PBBM. Samantalang, ang mga DDS po at lalong-lalo na si Sara ang gustong-gusto na mawala na dito sa mundo si PBBM. That he will shoot me if I will talk. Ayun he will shoot me. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Ang resibo ni Zaldico, yung mga proyekto na hindi po mabasa sa sobrang liit, pinost niya sa FB page niya. Tapos yung mga maleta na ang date ay 2024. Na ang sinabi niya sa kanyang unang video sa part 1 ng kanyang sinisiwalat kuno, nagpapadagdag daw, nagpapa-insert ng 100 billion na proyekto sa DPWH etong si PBBM. Pero yung kanya mga pinakitang ebidensya 2025
ay 2024 yung mga nakalagay na picture sa maleta. Pero yung budget, 2025 pa makukuha. So ano yun? Advance payment ba yun? Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Teka lang po itong NEP, itong National Expenditure Program ay tinatawag po na President's Budget. At kayang-kaya po ni Sec. Mina Pangandaman na maglagay diyan ng insertion para po kay PBBM. Bakit iuutos pa sa'yo? Bakit sa'yo pa dadalhin ni Sec. Mina Pangandaman gayong kaya niya namang gawin yun? Alam niyo po ba, alam niyo po ba noong bandang ano yan teka. Okay. Nung pong bandang 2019, meron pong 332 billion na insertion sa loob ng tatlong taon sa panahon ni Ben Diokno. Nagkaroon po ng House investigation pero wala pa ring nangyari. Bakit po? Ang speaker noon, si Gloria Macapagal Arroyo, inabsuelto agad ni Rolando Andaya, sina Digong at Villar kahit DBM ang gumawa ng insertion. Si Digong mismo nagdepensa pa kay Diokno. Ang resulta po, walang accountability, walang nakasuhan, walang na-audit, walang naayos. Yan po ay kapanahunan nitong ni Digong. So kung yung sinasabi nitong si Zaldico na pinag-insert siya ni Sec. Mina Pangandaman, bakit iuutos pa ni PBBM to Sec. Mina Pangandaman ng DBM papunta kay Zaldico? Kayang-kaya namang gawin ni Sec. Mina Pangandaman yan. Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec. Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec. Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Yo! Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Di nga, walang napunta sa'yo. Ayan na yung isang malaking katarantaduhan. Kasi kung walang napunta dito kay Zaldico, parang ganito 'yan. Gagawa tayo ng plot. Parang ganito po 'yan. Kunwari ako magnanakaw ako ng bangko. Ngayon ang nag-utos sa akin etong si PBBM at si Martin Romualdez. Gagawa tayo ng example. Ngayon, sinabi ni BBM sa akin, Makmak, magnakaw ka ng bangko. Pinadaan ng utos kay Speaker Martin Romualdez. Makmak, magnakaw ka ng bangko, sabi ni BBM. So, 2 tao nag-utos sa akin. Ngayon, dahil nga inutusan ako, at ako'y masunurin, ninakawan ko ngayon yung bangko. Magkano ninakaw ko? 100 billion pesos. Nanakaw ko ngayon yung pera ng bangko, 100 billion. Ngayon, pagkatapos kong magnakaw ng bangko, ibibigay ko na lahat dito sa 2 tao, kay BBM at kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon, ito ang natin, punto natin sa plot na ito. Kunwari ako yung magnanakaw, papayag ba ako na wala akong makukuhang parte doon sa ninakaw ko? Ako naghirap, ako ang gumawa ng plano, ako dumiskarte,
Ako ang lahat ng gumawa sa pagnanakaw, tapos ibibigay ko lang lahat doon sa nag-utos sa akin. Ha? 'Di ba? Kaya nga po ito, maliwanag na maliwanag. Ang gustong gawin nitong si Saldico ay alisin ang lahat ng ibinibintang sa kanya, tanggalin ang lahat ng obligasyon niya sa batas, tanggalin ang lahat ng nanakaw niya na pera sa kanya, at ituro kay PBBM at kay House Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? Doon pa nga lang sa ikaw nga magiging lookout lang sa mga katulad noon, mga yung mga merong ginagawa nga mga nanloloob ng bangko. 'Di ba may mga lookout 'yan? 'Di ba? Lookout pa nga lang magkano na binibigay Kaparte din sila sa kung magkano ang makukuha nila. 'Di ba? Napapanood natin 'yan sa mga Hollywood movie. Kapag merong 10 tao na nag-operate para mangloob kunwari ng bangko doon sa pelikula, meron po silang natatanggap doon sa mga nanakaw nila. Yung kay George Clooney, yung isa sa mga napanood ko, maganda example yung The Bank Job ba yun? Nakapagnakaw sila doon sa bangko at napaghati-hatian nila yung kanilang mga nanakaw. Pantay-pantay, patas ang hati. 'Di ba? Kaya po yung sinasabi ni Zaldico na kwento, katarantaduhan. 'Di ba sana man lang sinabi mo, Zaldico, yun dun sa 100 billion meron kang napala na 2 billion, 3 billion, 4 billion o kahit na nga lang 1 billion. 'Di ba? Para kahit papaano maniwala naman ang taong bayan sa sinasabi mo ngayon na part 2. Kaya yung pinlat ko na yon, yung kinuwento ko na yon, yun lang ay example. Inutusan ka na magnakaw tapos wala kang napala. Tapos ang gusto mong isisi lahat at ang gusto mong ipunto sa amin, si PBBM at si Speaker Martin Romualdez lang ang nakinabang. Samantalang doon sa statement ni Guteza, nag-deliver sila ng pera sa'yo. So, hindi nagtutugma ang mga pahayag ni Zaldico at ni Orly Guteza. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record. Ayan. Ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Guteza. Ayan. Ayan pinalitan na January 11, 2025. Siya sa Forbes Park. Ayan Totoo May din po ang 14. sinasabi ni Orly Tingnan nyo, May 14. siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Ayan Para puro mapatunayan 2024. ang kontrato na deliveries ay lalabas ko po together with this video. 2024. Ayan June 27, 2024. Ayan Ayan October 2, 2024. August 16, 2024. Ayan, may mga kotse. Ayan June 3, 2024. Diyan ngayon pumalpak ang script nitong si Zaldico para sabihing totoo ang ginawa nila Orly Guteza. Bakit? Yung pera po na sinasabing nakalagay sa maleta, idiniliver at idideliver kay PBBM at kay House Speaker Martin Romualdez 2024 pa. Samantalang maliwanag sa kanyang pahayag sa part 1 ng kanyang video, si PBBM nagpa-insert ng 100 billion pesos sa BICAM para po sa 2025 budget. BICAM 2025. So, ano yun? Paano ipapaliwanag ngayon nitong si Zaldico na yung pera
in advance niyang ibigay kay PBBM, hindi pa man lang nagpapa-insertion si PBBM. Kasi 2024 ang mga pinakita niyang mga litrato ng mga maleta na kahit sino kayang gawin yan. Kahit ako, kaya kong gawin yan. Ilan yung maleta sa bahay namin? Kung di ako nagkakamali, 3 o 4. Sabihin ko lang, may lamang pera yung mga yon. Diba? Picturean ko, eto, i-deliver ko to. Kunwari, eto, napakarami kong pera. Andito sa maleta na to, i-deliver ko ito kay Zaldi ko. Diba? Isang malaking katarantaduhan na kagad. Play pa po natin. Ayan. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25%, 100 million, ang SOP na kailangan. Ngayon, 100 million na lang. Ano ba? 100 million, 100 billion. Ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romales kung magbibigay ako ng ebidensya. Teka. Ano yun, Zaldi ko? Ano ang kala mo kay Sekboying? Kasing kitid ng utak mo, kasing liit ng utak mong utak biyaka, na nagpakita ka lang ng maleta, mag-iimbestiga na ang ombudsman. Ano kala mo kay Sekboying, bobo? Niya ngayon, ang pronouncement niya, imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Kaya nga mahiya ka naman, tangina ka naman, Zaldi ko. Nagpakita ka lang ng maleta, gusto mo pang abalahin yung ombudsman sa katarantaduhan mo? Agad din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Ayun. So may part 3 pa para tayo nanonood ng Netflix no. Tarantado talaga tong si si Zaldi ko bugok na bugok lang kung gumawa ng istorya Tingin mo ba mag-iimbestiga ang Senado dahil lamang sa sinabi mo na nagdala ka ng napakaraming maleta? 'Di ba? Dahil lang sa maleta, susunod sa iyo ang Senado? Ano akala mo, ganun kahihina ng ulo ng mga senador, ng Senate President, ng Blue Ribbon Committee Chairman, Ping Lacson at Tito Sen? Diba? Ano naman, Zaldi ko, wag mo naman ganun. Kung ikaw nagpapakabobo ka, nagpapakatanga ka, ibahin mo yung mga nagtatrabaho sa gobyerno ngayon. Hindi nila gagawin ang katarantaduhan na ginagawa mo at hindi nila sasakyan ang katarantaduhan na mga pinagsasabi mo na halatang-halata naman na walang iba na ikaw ay gusto mo lamang na maligtas ang iyong sarili at magalit ang taong bayan para sumama dito sa paparating na rally. Yan ba style nyo para dumami ang mga rallyista sa sa November 16, 17, 18 mamayang umaga magsisimula. Kaya ito po nga mga pinagsasabi na ito ni Zaldi ko. Ito po wala po talagang bearing, wala talaga wala talaga lahat. Wala po talaga tayong tawag dito, yung makukuhang sustansya na sa mga pinagsasabi nito. Hindi po kapani-paniwala ang mga pinagsasabi ni former Representative Zaldi ko. Wala raw siyang natanggap na kickback sa mga maanumalyang infra projects. At any rate, we reiterate our call for former Representative Zaldi ko. Dapat dito tinatawag na lang Kulaong Zalding Kulaong. Bumalik ka ng bansa, Zalding Kulaong.
harapin mo ang mga aligasyon laban sa'yo at ipresenta mo ang sarili mo para sa katotohanan at sa proper forum. Saan yan? O sa ICI, o sa Blue Ribbon Committee, kung ayaw mo sa ICI, o kaya sa Ombudsman. Kung talagang handa kang ilabas ang lahat, kailangan mong makiisa sa mga investigasyon. At sumagot sa mga tanong. Dahil kahit makailang part pa umabot ang video mo, hindi naman po magagamit sa korte ang ganyang mga salaysay. Yun na nga, hindi kikilos ang ombudsman at hindi kikilos ang Blue Ribbon Committee sa ganyang katarantaduan lamang na panawagan. Dapat po, pinapakita mo ang inyong ebidensya, sinseridad na merong maipakulong sa sinasabi mong korupsyon at nanunumpa ka, under oath ka. Kaya lang ayaw mo, duwag na duwag ka eh. Ang gusto po ng taong bayan, yung buong katotohanan. Matitibay na ebidensya para sa malakas na mga kaso. Walang paghuhugas ng kamay, walang pinagtatakpan, walang maitim na agenda. Higit sa lahat, maipakulong sa lalong madaling panahon ang lahat ng sangkot at maibalik ang mga ninakaw sa kaban ng bayan. Kaya lang, halatang-halata naman, Zaldico, na ang gusto mong makinabang dito sa mga nangyayaring kaguluhan na ito at ang paglabas mo at ang pangtatarantado mo sa mga Pilipino, walang ibang makikinabang yan. At kapag kayo ay nagtagumpay, walang ibang makikinabang yan kung hindi si Sara Duterte. Kaya ikaw, Zaldico, kahit na umabot ka pa ng part 1,000, part 1 million ng iyong mga expose, mukha ka lang tukmol sa paningin namin.